Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang urip na Allah, mga luksami, mga pagaremi, na nago mga babayame ko, agama Islam, katip man na miyo masugawi agi sugawi ametendu. Kapag isintano so mga aritano ang mga wataiyo, o anto na imi anadiran, si Kusul o Pitugawi, si Kukatataguiran si Isa Maahad al-Imam al-Shafi'i litahfid al-Quran al-Karim. Na ayaw to magantano sa pakaysa aging kaya kamamasan nyo ang mga wataiyo, ang mga pagaritano, nada sa lakaw kay Husin, agugyang kaya padiyan si Hisam. Sa ayaw to imbagitano kiran ang mga pakaysa na so may pantag ko kabatiya ko Quran si kumyatay mapapakayon to ang takadi nagusop man so anto na ikap kejunub utaw nagumad nagusala ko rompan sa ayon da mas mapena makamungayin kira naging kuta pa kaysa nayo to pag na pagisin tano naging kaya aritano si Husin Husin igiram yatay sa tao wag ka pa kay kung mga bibiyag akabot ya iran sa Quran anta akadi balasan ko ng Allah subhanahu wa ta'ala nasimbagang kar kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ang katanungan mo Ustad ay napakaganda. Katanungan mo Ustad ay kapag namatay ang tao, pwede ba ang mga taong buhay ay basahan nila ng Quran ang namatay na iyon? Ang sagot dyan Ustad ay kapakay. Pwede. Pwedeng basahan ng Quran ang taong namatay na kapariyo na nailibing na ho, hindi pa nailibing. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yasin, kalbul Quran, la yaqrahuha rajulun yuridullaha wad daral akhirati illa ghafarallahu lahu ikrahuha ala mautakum. Sinabi ng Rasul, ang Yasin ay puso ng Quran. Walang magbabasa sa kanyang walang taong magbabasa sa kanya walang magbabasa sa kanya ng isang tao na ang tao na yun ay gusto niya ng gantimpala ng Allah at ang kabilang buhay. Maliban lang napatawarin siya ng Allah na basahin niya ito sa mga patay. Ustad Russell, Nabi pa mismo ang nagsabi na sinabi niya na basahin niya ito, makana niya ang Quran. Basahin niya ito, ang Quran sa mga patay. An Sayyidina Abi Darda wa Abi Darwin radhiyallahu anhum mamin mayitin yamutu fataqra'u indahu yasin illa hawanallahu alaihi. Dasi ko tao sikora sa kapatayan nabatiyan kanyan so sura yasin inunta na lubudan sa kanyan Allah siko kapatayan. Ustad Russell, Ustad Russell, ang minimin dito sa hadith na to ay ang sinudang tao na ang basa niya ng Quran ang taong patay ay papadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpatay niyon, ang pagpatay ng tao na yun. Kumbaga na parang hindi niya mararamdaman ang kamatayan niya. Sana nasagot ko Ustad Russell ang iyong katanungan na maayos. Mashallah. Napakaganda ang yung kasagutan kapatid namin na Husin. Ang ibinigay niya sagot ay pwede na magbasa ang mga buhay ng Quran para sa mga namatay na. Ang binigay niyang dalil ay nasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sinabi niyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun ila akhir al-hadith. Ang ibig sabihin ng hadith na yon ay ang Yasin, ang puso ng Quran. Walang magbabasa sa kanya na tao o lalaki na gusto niya ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kabilang buhay. Ang ibig sabihin nun ay ang paraiso mga alipin ng Allah
maliban na patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi rin doon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha ala mautakum. Basahin niyo siya sa mga patay sa inyo. So yun na nga napakalinaw na dalil na nasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na basahin niyo. Nasabi din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha ala mautakum. Napakalakas na yun na dalil na para sabihin natin na pwede na basahin ang Quran, pwede basahin ng mga taong buhay ang Quran para sa mga namatayan. Para sa mga namatay. Iqra'uha ala mautakum. Basahin niyo siya sa mga patay sa inyo, na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang ikalawang tanong naman na ibibigay natin sa ating mga kapatid ay, Hisham, meron bang specific na ayat sa Quran na pwedeng basahin ng tao kapag bumisita sila sa mga libingan? Sagutin mo sa amin at explain mo sa amin na maayos, gandipalang ka ng Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ito na yung napaganda ng iyong katanungan, Ustad Russell. Ang sagot ko dyan ay oo, meron. Dahil hindi lang isang ayat o isang sura ang pwedeng basahin sa patay. Dahil bagkos ang lahat ng sura o ayat sa Quran, Ustad Russell, ay pwedeng basahin sa patay. Kasal na doon ang Suratul Ra'd at Suratul Baqarah. Kapag binasa mo ang dalawang sura na yon o isa sa kanila, halimbawa natin ay ang Suratul Ra'd, ay katotohanan kapag binasa mo yun sa patay ay makakaginhawa siya ng maganda sa kanyang kamatayan at ang kanyang kahirapan sa kamatayan at ang kanyang kahirapan sa kanyang libingan ay mawawala. Ang katibayan ay wa'an Abi Sya'tha sahibu bin Abbas annahu yustahabbu qira'atu suratul Ra'd wa anna dhalika yukhaffafu 'anil mayt. Nanggaling kay Sya'tha sahibu ibn Abbas na katotohanan na sunnah na basahin ng suratul Ra'd at katotohanan na yun na suratul Ra'd ay nakakaginhawa ng maganda sa kahirapan ng patay sa kanyang libingan. Ang maintindihan natin dito ay kapag binasa mong suratul Ra'd sa patay, na alam mo man na siya ay nahihirapan o hindi, ay makakaginhawa pa rin siya ng maganda sa kanyang libingan at mawawala ang kahirapan sa kanyang libingan. At ano naman ang dalil o katibayan ng Suratul Baqarah? Ang Suratul Baqarah ay pwedeng basahin sa matay. An Sha'bi kanatil ansara yastahibbuna an taqra'u 'indal mayt Suratul Baqarah. Nanggaling kay Sha'bi na ang kalagayan ng mga ansar ay kaugalan nila ay ang binabasa ang Suratul Baqarah sa mga patay. Malalaman natin dito ay ang pagbabasa ng Suratul Baqarah sa patay ay sunnah, ay gawain ng mga ansar at saka sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawal natin sabihin na ang hadith na ang mga ansar ay sila ay nagsasabi ng bid'ah dahil nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sila ay kinagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay mga radiyallahu anhum. Sana nasagot ko po ng maayos ang iyong katanungan, Ya Russell. Mashallah, napakagandang kasagutan na ibinigay ng ating kapatid na si Sam, na mayroon pala, nasabi niya, naisagot niya na hindi lang pala isang ayat ang pwedeng basahin sa isang namatay, kundi maraming ayat o maraming sura na pwedeng basahin para sa mga namatay. Si kubasa maranaw na kanaba bubsa sa tema na ayat ikapakay batatendu ambetian si kumetay ka madakala ayat na gumadakal pun sa sura akapay betian amatatendu para si kumamiatay. Ayot miyalon yan ang mga sura na sa kanya man ito sa sura Ra'd ag sa suratul Baqarah.
Igirakon man to abiyat ya oto otaw. Si kumetay na so pakalabud no Allah subhanahu wa ta'ala. So kapatay niyan, si ko kapatay niyan. Mana na o kararagan ng katawan na ka anta ka di kalalabudan sa kanyan si kukuburyan na o pa makambut yan na kauto na pakalabudin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala si kukuburyan. Sa miya karereg no to inis magyan nago bigan tanyo niya pan sa dalil. Kapatid naming Hisham, ang ikalawang tanong na ibibigay sa iyo ay anto na ay ikap junub utaw. Paano nagiging junub ang isang tao? Sagutin mo sa amin na maayos at explain mo gantimpalaan ka ng Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ang katanungan ng ustad natin na si Ustad Abdul Rasul ay tunay na napakaganda. Ang katanungan ng ustad natin ay paano nga ba daw nakakajunub ang isang tao? Ang pagjujunub ng isang tao ay may tatlong uri. Ang una ay ang pinaglaruan niya ang kanyang sarili. Kapag ikaw ay pinaglaruan mo ng iyong sarili ay katotohanan na ay alam naman natin na may lalabas na kung saan ay sa English ay white blood. Kapag ikaw ay nilabasan ng white blood ay obligado sa'yo na maligo dahil kapag ikaw ay hindi naligo ay katotohanan ay ang lahat ng iyong amal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tatanggapin. Ang pangalawa ay kapag ikaw ay nanaginip. Kapag ikaw ay nanaginip na ang pinapaginipan mo ay ikaw ay nilalabasan ng white blood at kapag ikaw ay gising ay obligado sa'yo na maligo. Dahil kailangan mo linisan ang white blood na kung saan ay sa pamamagitan ng pagliligo. Ang pangatlo ay kapag nakipagtalik ka sa asawa mo. Kapag ikaw ay nakipagtalik sa asawa mo, ay alam din naman natin na may lalabasan yung dalawa na white blood. Kapag kayo nilabasan ng white blood, ay obligado sa inyo na maligo. Ngunit kapag kahit hindi kayo nilabasan ng white blood, ay obligado sa inyo pa rin na maligo. Sana nasagot ko po ang inyong katanungan ni Ustad Russell. Mashallah, napakaganda kasagutan na yung binigay. Mashallah. Siguro ba sa maranaw, na ayaw to inisibagagyan ko to pagarita no sisam, aaya ko na kajunub utaw, natalaw kong kaukita. Paganero na igira ko mano to, pinggita yan, so ginawa niya na, langon tanurun matawan to no to, na di tanon alawin. Di tanon explain. Nagwi kadua na, umitutagin na pa ka. Oriyan yan, namiyakanaw ka na, ad na lamin niyo, siko, mabubasa so sarwar ka. Nasi katalop man, na so, kipikikiro mae, siko karomayin ka, na malagi di uliin niwang kano, anta kada, na, miya, paruler kanu miya paturer kedin so kapakapigo yo sabab sa upa makadi kanu pigo na ditiriman sa mga amal yo sa yung ko to mga amal na ditiriman yahusin ano mga amal na haram na gawin ng isang taong junub gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na sagutin mo sa amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Ang katanungan mo, ya Ustad Russell, ay ano ba ang mga gawain na haram na ang tao ay siya ay majujunub? Yun Ustad Russell ay may 5 uri yun. Ang una doon sa mga gawain na haram ng tao kapag siya ay majujunub. Ang una doon ay ang sala at ang pangalawa doon ay ang pagtambay sa masjid o ang pagkupo. At ang pangatlo doon ay ang pagtawaf sa Kaaba at ang pang-apat doon ay ang pagbasa ng Quran at ang panglima doon ay ang paghawak ng Quran ang paghawak ng Quran at ang pagdala nito. Bigyan natin ng halimbawa ang isa doon, ang paghawak ng Quran at ang pagdala nito. Kapag ang isang tao ay junub ay
Hindi niya pwedeng hawakan ng Quran o hindi niya pwedeng dalhin kahit ang Quran ay nasa plastic man o nasa box. Hanggat yung tao na yun ay junub. Ang kailangan niyang gawin ay siya ay maligo. Kailangan niya natanggalin niya sa kanyang sarili ang pagiging junub niya. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Walang makakahawak na tao sa Quran maliban lang ang taong malilinis. Ya Ustad Russell, ang Allah pa mismo ang nagsabi na walang makakahawak sa Quran ng mga tao na maliban lang na kung sila ay malilinis. Isa sa mga natamaan sa sinabi ng Allah ay ang taong mga madudumi. Isa doon ay ang taong junub. Sana Ustad Russell ay nasagot ko ng mayos ang iyong katanungan. Yung kapipigyan ko to, inisbagagyan ko to mga pagaritano, mashallah. Ayaw to inisbagagyan ko to pagaritano si Husin, o anto na ay mga haram. Ang galabakan o tao, ama jujuno ba? Na ayaw to inisbagyan na 5. Pag nairon na so kitinlagan ko sambayang. Nagustoy kadua na so igira man to ami tumbay kasi ko masjid o di namin to kasi ko masjid. Na ikatalo na si so katawap si sa Makkah, sa Kaaba, sa haram. Na ikapat na so kabati si ko Quran, nago ikalima. Nas kanyan man to so kawidi si ko Quran, lagi o sisi sa plastic o di na si kubak sa di ko pa kaya widan sa Quran. Ayaw to inibigay niyan sa ibarat. Naso man to so kakap sa Quran. So kawidi si ko Quran. Abo pa kon siya matatago si ko plastic o di na si ko box. Na di nga ka pa kay ubang awidi. Yung ko to box o di na plastic. Sabab sa kana majujunob ka Peter Allah Subhanahu wa Ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Di ka pa kaya kapitan. So Quran inunta na sibusi ko mga sute. Subuso mga sute ang mga tao ikaw pa kay roko mapit sa si ko Quran sa metero yung pan ay kapkeda o kajujuno so hadath amala nas kanya naman to suminggulan si ko kapag abada sa daan nago kapegu maorep na Allah sa nayno si tanubuget tago sa diyang ka sa sulam na mis